tanong. Magtanong tayo sa Department of Energy si Secretary Sharon Garin. Kasama natin via Zoom. Secretary, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning. Masusundan pa ba itong government-mandated rollback, Secretary? Hindi naman siya ng government mandated. It's fair assessment yan kasi kinakalculate naman namin yan based on international numbers, ano. Sinigurado lang, mandated lang in a sense na sinigurado namin na lahat sumusunod sa international prices. Nasunod ba? Kumusta po ang compliance? Okay naman. I think nakita naman ng mga tao na may at least 20 pesos reduction yung diesel kahapon. Hanggang next week yan. Hanggang Monday next week. Opo. So hindi ho ito dahil ulitin natin kasi sa paglabas nito kahapon ng mga nung Lunes at mismo ang pangulo ang nagbanggit, ang impression sa amin pwede palang gawin ito ng gobyerno na ang gobyerno mismo ang mag-impose kung magkano ang dapat na i-rollback. Considering, Secretary, dudugtungan ko lang na prior to Sunday, ang ina-announce ng mga industry sources ay much smaller rollback amount po ang mararamdaman nitong Martes. Yes, correct. Kaya nga in-announce no? Kasi ang calculation, ang DOE kasi niyan very very mathematical yung niyan yung rollback or increase niya. Kinukuha yung averaging based on international trading kung ano yung closing niya every day, na average yung 5 araw, 5 days. And then up and down siya. Kung nag-increase siya compared to last week na average, then mag-i-increase siya. So, we do that week on week. Now, ang calculation ng DOE as of last week was 20 pesos ang rollback niya. Kaya nga, nag-float ng mga 10 pesos, 8 pesos. That was not correct. That's why it was announced na 20 talaga kasi ganun talaga yung presyo dapat Mabuti pala at nag-announce kayo na hindi lang 8, hindi lang 10 piso, kundi 20. Kung hindi nyo pala in-announce yun at ng Pangulo, baka mas maliit yung rollback natin, Secretary. Opo, posible. Pero di ko rin alam kung sino nagsabi ng 8 or 10 pesos, no? Kasi nakita ko na lang social media na lang. But yes, I think it was good that the President announced it. Kasi naging minimum na siya. Ibang company nga 23 yung yes, rollback nila. Yung Shell yata 23, pero pinakamataas pa rin siya sa mga big players. Dahil sila pa rin ang pinakamahal. Pero, tapos nag-issue ng order na yesterday, Monday, na dahil emergency status tayo ngayon, energy emergency, then it has to be followed na kung anong sasabihin ng DOE, yun dapat yung minimum na rollback. Hindi pwedeng less than that. Or maglagay kami ng oil price hike, kung aakyat siya, dapat yun na yung maximum. Hindi na dapat sumobra na. Ayun. Opo. So, next Tuesday, ano asahan natin, Secretary? I'm sure meron na kayo nakikitang somehow ay pattern or trend. Alam mo, di ba noong una nag-ceasefire and then the market responded, nag-react yung market, bumaba yung presyo. Tapos nag-announce na naman si Trump na ibablock ko yung blockade na yan or kung ano man yung sinabi niya. Mukhang nag-react na naman yung market. Pero yesterday, kung tinanong mo ako, medyo pessimistic ako kasi nakakita ko maakyat. Pero nung result naman today, parang mukhang nagsastabilize na naman siya. So, it's really day in, day out, medyo iba-iba yung reaction ng market. It's not kung sino bumibili dito o kung ilan ako consumer natin. Kung ano yung reaction ng international traders at international producers. Kaya I can tell you. I'm hoping that it stays low or goes lower. So hopefully sana po. Sana nga Feb 28 ho ito nagsimula yung gera na yan. Sa ngayon ho ba, Secretary, itong crudo, langis o petrolyo na nasa market,
ito yung ginagamit natin ngayon. Mga bago na ito, mga dumating na ito ngayong may problema na sa Middle East? It's a combination, no? Meron mga bago kasi halimbawa si PNOC nakapagpasok ng 140 plus 300,000 barrels na diesel. So iba ginagamit, iba naka-install. So I guess it's the same also with the oil companies, no? So they've used the ones that previous to the war and some also procured during the war. Ito pong binili ng PNOC, ma'am, saan nyo in-store to? Meaning, diniretso nyo na ba to sa refinery o binili nyo na ba to na finished product? Finished product. So nag-issue kami ng mandate or directive sa mga oil companies na kung anong available nila kailangan ipagamit nila sa PNOC kasi wala kasi yung gobyerno ng sariling storage facility. So we're using the extra storage ng mga oil companies natin. Finished product. Finished diesel. Secretary, bago ko lang makalimutan kasi magandang pagkakataon din na maipaliwanag sa ating mga kababayan. Katulad halimbawa, yung bumabang presyo kahapon, ang produktong ibinenta ng mga oil companies ay hindi naman binili kahapon, ano? Pero bumaba ang presyo. Can you expound? Alam niyo na kung ano ang gusto kong sabihin. Kasi reklamo ng tao, nandyan na yan, ngayon palang umakyat, dati mura yung bili, bibenta nila mahal. Tama naman, no? Tama, kasi ganun yung accounting nila eh. Opo. Ngayon, nakabili sila last week or 2 weeks ago, bayad sila ng 150 pesos level, halimbawa, no? Pero ngayon, kasi nag-calculate kami, dapat bumagsak na siya, 20 pesos less. Loss na nila yon. Ibig sabihin, bawas na yun. Kasi nagpa-balance out na naman yan eh, no? Kung kailan, malas ka kung nabili mo ng mahal. Presyo. Pero ganun talaga yan eh. I mean, that's how the business is and that's how we've been practicing this. So, in times of, sa panahon ng pag-akyat ng presyo, may theoretical, how do you say that, profit siya sa accounting niya. Pero pag bumagsak naman, may theoretical loss din siya. So, nagba-balance out din siya ang eventually. Ano. So, since the war erupted, pwede ba nating sabihin na pinag-uusapan natin yung balancing out, mas malaki kita, kasi kwento Sigurado. mas malaki kita ng mga oil companies ngayon. Mas Sigurado. malaki. Pero hindi nila pwedeng sabihin din na defense yan na mahal bili namin ito eh. Kailangan mahal benta namin. They have to follow the accounting rules na they've been practicing. Na kung bumaba siya, kahit nabili mo yan na mahal, Ibaba mo rin. sorry, ganun talaga yun. But yes, I see your point, no, na may kinita sila. Kasi ang ano din kasi niyan, mahirap din na maging sobrang, halimbawa, ang price cap, no, na sinasabi. Yes. Mahirap din kasing i-implement yan kasi baka hindi na sila bumili ng sufficient for our supply. Diba? Pag bumaba halimbawa, pag umakyat yung presyo ng 150 tapos inaalaw lang natin 100 pesos, baka ang bilhin nila good enough for 100 pesos ang na value, no? Ang quantity baka bawasan nila kasi ni-rolling lang kasi yan eh. If I'm kinukuha pa yung mga details ngayon kung if I got it right yung computation, mga 5% ang industry intake yan eh. Maliit din yung leeway dapat nila to make so much money kasi ang lumalaki or lumulob or lumiliit is actually the valuation ng cost of goods, no. I don't want to get technical pero yun doon talaga tayo nagtatalo eh yung replacement cost accounting which is done internationally. But yes, it's good times and bad times eh. Apo. Mura man o mahal, Secretary, hindi ba tayo kakapusin? Lahat nag-aalala ngayon na baka maubusan na ng hindi lang LPG, gas o diesel o gasolina, pati yung iba nga natatakot magpabook ng flight dahil baka hindi raw makauwi, dahil baka hindi walang panggasolina yung eroplano.
Meron naman technically in the whole world, you can always buy crude oil or petroleum. Presyo talaga yung problema. Kung ayaw mo bumili ng mahal at magbayad ng premium na napakamahal, then it's hard to find. No? Yun yung talagang umpisa. At the very start, yun yung umpisa na nakita namin. Now we have 50 days supply. So, PNOC is also buying, no? Mahal din yung bili kasi sa atin naman kahit mahal yan basta kailangan may diesel tayo dito eh. So, is 50 days enough? That's always the question. For me, it's enough time to find replenishment for what we consume. Habang kinukonsuman natin araw-araw, dapat may panahon tayo umorder at dumating yung order na yan bago maubos. 50 days is more than enough. Kasi pag umorder ka sa South Korea, isang linggo yan pwede na dumating dito or 10 days. No? China, the same. Pero kung gusto mo umorder ng Russia or US, ayan, mga isang buwan or isang buwan kalahati. So, 50 days is not a bad number, let's say. No? Ang may limitation din tayo. Wala tayong paglalagyan kung gusto natin 100 days. 60 days lang kasi yung limit eh. So, sa supply... Yung limit na, kumatsara pa siya na, ang maximum capacity ng storage natin, ilang araw lang? 50. 60. 60. 60. Okay. So kahit pala gustong-gusto nating bumili mag-imbak hanggang 60 days mura, lang. Wala tayong paglalagyan, parang ganon. Alam mo, ito, kagabi lang to ni-report sa akin. Actually, di ba yung Petron, dami-dami nilang binili, good for until June. So, ang ginagawa ng Petron, bili sila ng crude oil, tapos paprocess nila yan, refinery yan. Gagawin nilang crude, gas, or diesel, or jet fuel. Ang problema na nga sila ng storage kung saan nila lalagay kasi gusto na nilang umorder. So, we really have physical limitations. Kaya, parang orchestra to. You have to balance everything. Make sure that when you order, meron tayong paglalagyan. Pero wag naman, di ba? Every time, it's... And that's not easy kasi kailangan i-maintain yung 50 at the minimum, no? Tama po. Kasi ninervyusin tayo less than 50 or even less. So sa supply, hindi tayo dapat mag-alala. Presyo lang talaga ang poproblemahin natin. No choice tayo. Kailangan nating kagatin yung ganung... Mas gusto nating may mabibili kaysa walang na mahal. Kaysa sa walang mabili. Ang tanong niyan na Secretary, marami rin tayong, bukod sa mga sasakyan, may mga power plant tayong pinatatakbo ng diesel. Kumusta ho sa mga lugar na yon na umaasa sa diesel fired power plant at gaano na ang itinaas ng kanilang kuryente ngayon? Di ba yung diesel-fired power plants, ng mga gensets natin, are running with diesel, but fortunately, it's only 3% of our power, no? Pero, buti na lang. ang problema dyan, nasa mga isla yan eh. Opo. So, wala kang choice. Wala kang pwedeng, connect muna natin sa NGCP or yun talaga, yun na yun eh, no? So, bayad sila, na mas mahal. Ilang linggo na ito nakausap namin yung NPC, National Power Corporation, tsaka yung iba, yung mga independent. And ang isa sa usapan namin sa NPC is possibly na either gumamit sila ng cheaper oil, which is ngayon kasi Euro 4 tayo, pwede naman silang Euro 2, or magamit sila ng biodiesel, yung mga which is cheaper and more friendly, environmentally friendly. Or yung third is also gamitin yung PNOC as buyer para direct na silang bumili. At yan, medyo may significant decrease of their cost of production yan. So, maraming options po. Yun po yung isa sa mga major na problems namin ngayon dahil supply nga, medyo na-stabilize na namin. Presyo, wala tayong magawa. Pero on the power side, yun yung to be resolved pa. So, pero they're really looking for solutions. Kasi ang instruction ko, wag naman as much as possible wag tayong umutang.
Oh. Pag summer na ganito, Huwag tag-init, tayo mag-increase ng rates or wag tumutang. sana ganun nga ang mangyari. Pag ganitong tag-init, summer, Secretary, sa mga nakaraang taon, lagi tayong nagkakaproblema, luminipis ang supply. May mga lugar pa nga na nagba-brown out. Kumusta ang power outlook natin? Hindi ba tayo nanganganib na may mga brown out na maranasan? Maganda naman yung sitwasyon ng Pilipinas kasi we've increased more kasi di naman diesel coal tsaka renewable tayo no. Ang coal natin, probably ang issue sa coal is nag-i-increase siya ng mga 20%, hindi ganun kalaki. So ang problema, ang renewable, dinagdagan natin, in advance natin yung completion. April, 1,400 ang papasok. Ang problema is diesel and LNG. LNG is triple the price. So, nag-suspend kami ng market nung na-issue na itong energy emergency. It allowed us to suspend the market. Binawasan natin yung consumption natin sa market. Push down diesel and LNG and increase coal and renewable. Medyo Meralco ngayon, medyo maayos naman. Okay siya kasi parang centavos lang i-increase niya. Instead na 9 pesos ang first ko na simulation pero na-avoid yan dahil nag-suspend tayo ng market. Now, if there will there be a shortage because of the diesel increase? No. Will there be interruptions, blackout? Possibly, but not because of the price increase. Kung ibang causes na yan, it could be, baka may breakdown ng power plant. Breakdown power plant, maintenance nila or linya natin. Okay, ma'am, mabilis na, very quick questions na lang before we let you go. Yun lang binili ng PNOC, binili nyo yun, 20 billion yung ang puhunan, Okay. Don't say 12 actually kasi 1 million pa lang binibili namin kasi yun nga. Hindi naman madagdagan kasi wala nang paglalagyan. Okay. Nung dumating dito, binebenta nyo ba 'yon? Anthony, yung magmi-meeting ako mamaya sa PNOC, kasi mas mura to kumpara sa today na presyo, And what I don't want is somebody making money out of what PNOC bought. Baka bilhin ng iba at benta nila mahal, Yeah, that's it. So, correct. So one good option is to sell it to power plants, to keep our prices, our power. Marami din mga option. May pwede din kami mag-fuel swapping imbis na pairing exchange. Kundi we'll just get oil in return para ma-maintain lang ng mga companies yung inventory level nila. Kasi may mga risk pa naman It's possible na supplier nila ayaw na mag-supply because of force majeure dahil sa gera, mga ganun. So, we're trying to figure out pa kung ano yung trading mechanism namin. We'll report once we have it. Today pa lang kami mag-draft actually ng mga rules on sino pwede bumili at how much do we sell it to them. And with what's happening na medyo maliit ang capacity natin to store fuel, meron ba kayong mga plano ngayon kahit na in the long term or in the short term na magtayo ng mga depo? Matagal ba yan? Matagal din, pero kahit matagal yan, kailangan umpisahan natin. Ako, I'm really supportive of that. Tsaka kahit hindi lang depo, kahit refinery dapat dagdagan natin kasi mas mura, makita niyo man yung presyo ng petrol, mas mura at mas diversified siya. So hopefully Congress and Senate have been busy with the hearings and hopefully that would be one of their proposals and provide the budget for that. And one last, ang sabi po ng DFA, nakausap na nila ang foreign minister ng Iran. Wala tayong problema kung dadaan tayo sa Strait of Hormuz. Meron na ba, since that announcement, na Philippine flagged ship o kaya papunta rito, na galing doon, na talagang bumiyahe papunta sa Pilipinas o en route to the Philippines? Two things. PNOC can buy, pero I would rather not have PNOC buy there kasi balik na naman tayo sa the same problem. I want us to diversify our sources, Hanap na lang tayo sa ibang bansa, ibang parte ng mundo.
para kung anong mangyari man doon, magsara man sila, at least may supplier na tayo. Second, who gets there? Who gets directly from the Middle East? It's Petron because they buy crude oil from the Middle East. The rest of the companies buy from South Korea, Japan, na may mga refinery. So far naman, ang original order ng Petron hindi natuloy kasi yun nga, nag-force majeure, first week pa lang. And Petron finally found Russia, for example, as one of their suppliers. Nakarating na. So ngayon, I think it's the risk na naninervyos yung mga oil companies natin or any other company would order there kahit safe passage ka. Kasi baka ng bomba, insurance pa, kaya transportation, expensive. Lucky enough, we have access. May ibang sources. Start na tayong kumausap lahat ng ambassadors, kinausap natin. Nag-explore na tayo ng ibang countries na rin. Oh, good. At Ayun. least hindi tayo umaasa sa iisang source. Kaya wag tayong mag-alala na mawawalan tayo ng supply. Ayun. Mahal lang talaga. Secretary, opo, kami nagpapasalamat. Basta wag nyo kaming dededmahin, ha? Thank you. Thank you, Secretary. Good morning. Thank you very much. Thank you. Secretary Sharon, si Ate Shawi. Sharon Garin ng Department of Energy.